masasamang elemento. Hanggang ngayon, ito ang pangyayaring hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Sa tuwing naalala ko ang bawat detalye, tumatayo ang lahat ng balahibo ko at nanlalamig ang aking buong katawan. Dati, hindi ako naniniwala sa mga kwentong multo o mga nilalang. Iniisip kong katang-isip lamang yon na dala ng takot. Pero nung naranasan ko ito ng sarili kong mga mata, naniwala na ako ng buo kong puso. Mahilig ang aking pamilya sa malalayong biyahe. Ang tatay ko na si Andrew ay lumaki sa liblib na bayan ng Davao Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, habang ang nanay ko naman ay nagmula sa Pamplona, Cagayan. Kaya tuwing bakasyon, lagi naglalakbay kami upang bisitahin ang aming mga kamag-anak sa iba't ibang panig ng bansa. Sa loob ng mahabang panahon, wala naman akong naranasang kakaiba. Madalas magkwentong kuya ko na si Jason tungkol sa mga ganap sa daan. Hindi ito binapansin ni Papa. Sabi niya, ayaw niya kaming takutin ng walang dahilan. Nangyari ang lahat noong taong 2018. Kami lang ni Papa at ni Jason ang naglakbay pa uwi ng Maynila galing sa Davao Occidental. Tatawid kami gamit ang barko o roro mula sa lungsod ng Tacloban, Leyte. Bago tumuloy sa huling bayan bago sa Pantalan, nagpatubong muna kami ng dadaanan sa istasyon ng gasolina. Binalaan kami ng mga taga-trabaho doon na si Miko. Mga 20 kilometro pa mula rito, may pabilog na daan o roundabout. Sa kaliwa nito, 2 kilometro na lang. Nasa Pantalan na kayo. Alas 6 ng gabi nung umalis kami mula sa istasyon. Mula doon, ang tanging nadaanan namin ay matataas na talahib, mga punong nawawala sa dilim, at daang hindi gaanong tinatahak ng mga tao. Dahan-dahan akong inantok sa likurang upuan at nagising na lamang ako ng mga alas 11 ng gabi. Nagkukwentuhan na noon sila Papa at Jason na biglang may humarang sa aming daan. Isang prosesyon. Lahat sila nakasuot ng mahabang itim na kasuotan. Hawak ang mga kandilang usok ay tila hindi umaakyat kundi bumababa pa sa lupa. Paramihan sa kanila mukhang mga bata at kabataan. Nasa 7 hanggang 18 taong gulang. Naglalakad ng dahan-dahan. Walang nagsasalita, walang umiiyak, walang tumitingin sa paligid. Sa gitna nila ay dadalang imahe na nakabalot ng makapal na itim na tela na tila napakabigat kaya't hirap silang igalaw ito. Napakaliit lang ng daanan at kalahati ang nakabukas na bintana namin. Kung ilalabas ko ang aking kamay, sigurado mahahawakan ko sila dahil dito napatingin din sila Papa at Jason. Anong oras na? Tanong ni Papa Andrew na biglang tumahimik ang boses. 11:32 p.m. po. Sagot ko naman. Bakit naman may posisyon pa na ganitong oras? Bulong ni Papa, tila nagtatanong sa kanyang sarili. Tinanong naman ni Jason kung anong araw na. Tingnan namin ang kalendaryo sa dashboard. Biyernes noon, buwan pa ng Pebrero. Inisip namin na baka may espesyal na pag-aalay o tradisyon ang mga taga roon. Pero nung lumipas ang kalahating oras, muli kami nangandaanan ang parehong posisyon. Parehong kanilang suot, parehong bigat ng kanilang paglalakad, pareho na nakabalot ang imahe sa gitna. Akala namin ay ibang grupo na yun o sadyang mahabang kanilang paglalakbay. Bakit nga ba hindi? Baka may sarili silang paraan ng pag-aalay. Ngunit, dahil nga nakabukas ang aking bintana, napansin kong isang markang hindi ko malilimutan. May punit ng laylayan ng damit ng pinakaharap na bata. Yun din yung punit na nakita ko noong una na nakasalubong namin, kaya parang iisang grupo lang sila. Sinabi ko ito sa kanila.
Pero hindi kaagad naniwala si Papa. Hindi siya sanay maniwala sa mga ganitong bagay. Hindi rin siya kasi masyadong relihiyoso. Si Jason naman ay nagdududa na rin. Pero binabaliwala muna na ito habang nagtatalo sila kung sadyang mabagal ang pangtakbo namin o gusto na palang magpalit ng kalsada ni Papa. Hanggang sa sumapit na ang alauna ng madaling araw. Sa ikatlong pagkakataon, nandun pa rin sila. Doon na napasigaw si Jason. Pucha, hindi na ito laro ah! Kahit ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naalala ko ang boses niya noong gabing iyon. Pinatunog ni Jason ang busina ng mahaba't malakas. Tila gustong gisingin na buong paligid hanggang sa napagtanto namin. Paikot-ikot lang pala kami sa isang roundabout. Sa harap ng pabilog na daan, may matalis na talahib na parang pader na humaharang. Kapag kumaliwa, daan patungo sa pantalan. Kapag kumanan, patungo sa dating hukayan ng bato at mga bundok ng buhangin na matagal nang hindi ginagalaw. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakita namin ang isang maliit na bahay na may nakasinding ilaw. At kasunod noon, ang daan patungo sa pantalan. Nang makarating kami roon, biglang pumasok sa isipan namin ang kalunos-lunos na trahedya ng bagyong Yolanda. Yun na ang tanging naisip namin habang humihinga ng malalim. Ibinahagi namin ang pangyayari sa mga bantay ng pantalan na sila Carlo at Nathan. Sabi nila, at ang stress pa ng madaling araw ang pagbubukas ng susunod na barko, kaya tumambay muna kami at nagkape. Nang marinig nilang aming kwento, napabuntong hininga sila at sinabing buti na lamang at ligtas kaming nakalabas. Yan na talaga sa lugar na iyan, paliwanag ni Carlo. Marami nang nawawala o nagkaroon ng aksidente dyan lalo na kapag gabi. Kaya sa mga dumarating, ugaliing magbusina muna bago pumasok sa talahib o kaya mag-alal ng dasal. Baka hanggang ngayon, naghahanap pa rin sila ng daan para makatawid at hindi na sila makalaya sa mundong ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magbabahagi ako rito. Sobrang close ko sa aking lolo at lola. Marami silang mga kwento. Pero may dalawang salaysay ang aking lola na hindi kailanman mawala sa aking isipan. Mula pa nung nasa high school pa lamang ako. Ngayon, 35 taong gulang na ako at meron ng trabaho. Noong 2020, tinanong ko ulit sila tungkol sa ito. At ganun pa rin ang bawat salita. Hindi nagbago kahit isang detalye. Si Lola Mila ay lumaki sa liblib na bayan ng Gandara, Samar. At noong bata pa siya, nakita at naranasan niya ang mga bagay na hindi kayang may paliwanag ng karaniwang isipan. Nung binata pa daw ang kanyang tiyuhin na si Lando, madalas sabihin ng mga taga-nayon na meron daw siyang kakaibang kaibigan. Isang matangkad at itim na nilalang na nakatira sa damuhalang puno ng balete sa gilid ng kanilang palayan. Malas daw mabala itong si Lando nang walang paalam. Hahanapin siya ng pamilya niya sa buong bayan, sa mga bukid at sapa, pero wala silang makikita. Pagkalipas ng ilang araw, bigla na lamang siyang babalik. Walang dala, hindi naman pagod. Ang tanging sabi ay dinala siya ng kanyang kaibigang kapre. Sinabi niyang umakyat sila sa mga lunsod na nakalutang sa ulap, kung saan ang mga gusali ay gawa sa purong ginto at kumikinang na kristal. Nakita niya mga kalsadang parang salamin, at ang mga nilalang na naglalakad doon ay hindi tulad ng mga tao. Meron mga pakpak, may mga matang nag-aapoy, at ang mga puno'y namumunga ng liwanag. Naglakbay daw sila mula sa isang bayan patungo sa isa pa. Tumawid sa mga ilog na umaagos pa itaas sa bundok. Si Lola Mila ay matanda na ngayon. Hindi sanay manood ng mga pelikula o palabas sa telebisyon. Wala siyang alam sa mga kwentong pantasya o mga pelikulang dayuhan. Pero habang kinukwento niya iyon, ang mga larawang nabuo sa aking isipan
ay tila galing sa isang mundo na malayo at puno ng hiwaga. Sinabi pa niya na minsan inilok pa siya ng kapre na sumama, pero tumanggi siya dahil naisip niyang kanyang pamilya. Maagang namatay si Lando at mula noon ang kanyang lola naman, ang lola ni Lola Mila na si Apong Celia, ang nagalaga ng kanilang tahanan at mga lupain. Isang gabi, umuulan ng malakas nang mahanap nila ang kanilang alagang aso na si Bantol. Nakahandusay sa ilalim ng puno ng balete. May bakas ng malaking yapak sa kanyang tiyan. Wala ng buhay. Galit na galit si Apong Celia. Hinirap niya ang dilim at sumigaw. Kung ikaw ang gumawa nito, lumabas ka! Huwag kang magtago sa likod ng puno! Kung may lakas ka, harapin mo ako! Ilang araw ang lumipas. Galing sila sa pista ng bayan. Naglalakad pa uwi sa gubat na daan na biglang may humarang sa kanila. Doon, nakaupo sa gitna ng kalsada, ay ang kapre. Halos kasing taas na siya ng puno ng kawayan. Ang balat ay kasing itim ng uling. Ang buhok ay magulo at umaabot hanggang lupa. At ang mga matay kasing laki ng platong kawayan na kumikinang na pula. Nakangiti ito. Isang ngiting walang saya na nagpapakita ng matatalim na ngipin. At ang amoy na lumalabas sa kanya ay napakasama. Parang pinaghalo-halong nabubulok na lupa, usok ng sigarilyo, at matandang dumi na hindi nahugasan ng daan-daan taon. Humarap si Apong Celia sa kanila at mahinahong sinabi, "Huwag kayong lumingon, huwag kayong tumingin sa kanya, maglakad lang kayo ng tuwid at hindi kayo magsasalita." Kaya't dahan-dahan sila naglakad. Habang dumadaan sila sa tabi ng nilalang, naramdaman nila ang bigat ng tingin nito, ang init ng hiningang dumadampi sa kanilang balat, at ang amoy na lalong bumibigat habang sila'y lumalapit. Hindi sila tumigil, hindi sila tumingin sa paligid. Nang makalagpas sila ng sapat sa distansya, hindi na nila napigilan. Napalingon sila. Wala na yung kapre. Walang bakas ng paglakad. Walang nabagong damo. At ang tanging natira lamang ay ang matapang na amoy na unti-unti rin naman naglaho kasabay ng hangin. Ito ang kwento tinuro niya sa amin nung bata pa kami, na pagkasa hanggang ngayon, inuulit pa rin niya. Naniniwala si Lola Mila sa mga diwata at kapre dahil naranasan niya ito ng sarili niyang mga mata. Para sa akin, minsan ay nagdududa tayo sa mga ganitong salaysay, pero kahanga-hanga ring isipin ang lalim ng kanilang paniniwala. At kung totoo ngang may mga nilalang na tulad nila, tiyak na ibang uri sila ng kapangyarihan at hiwaga na hindi pa natin lubos na nauunawaan. 13 taong gulang pa lamang ako nang magsimulang mabuksan ng aking paningin sa mga bagay na hindi nakikita ng mga karaniwang mata. Naniniwala ako na mula ng gabing yun, hindi na muling naging katulad pa ng dati ang aking pananaw sa mundo. Dahil nakita ko mga bagay na hindi dapat nakikita ng sinumang nabubuhay. Mga nilalang na galing sa kabilang buhay at mga nilalang ng dilim na naghahanap ng makakapitan sa mundong ito. Nakatira kami noon sa isang lumang bahay na tinayo pa noon dekada 70 sa loob ng isang malawak at masukal na lupang minana ng aking ina. Matatagpuan ito sa isang liblib at tahimik na baryo sa bayan ng Kalawan, Laguna. Napapaligiran ng aming bakuran ng matatayog at malalagong puno. Puno ng santol, mangga, guyabano, bayabas, kaimito, tsesa, niyog, at isang dabuhalang puno ng dangka na tila nagbabantay ng masama sa paligid. Ang mga sanga nito ay nagkakabuhol-buhol sa gabi, at ang mga anino nito ay para mga kamay na gustong humila sa yupay-lalim. Ang lupa ay laging mamasa-masa kahit wala namang ulan. Meron na amoy na luma at nabubulok na laging umaalingasaw sa hangin. Sinasabing bago pa itayo ang bahay, may mga namatay na malagim ng kamatayan dito, ngunit hindi namin ito pinansin noon.
Noong panahong yun, wala pang masyadong water station sa aming lugar. Kaya kailangan pang bumili ng tubig na nakalagay sa magkakahiwalay na galon. Isang madilim na at maulap na gabi, pauwi ako galing sa pagbili ng tubig. May hawak akong isang mabibigat na galon sa bawat kamay ko. Nang mapansin ko sa pinakailalim ng pinakamatanda at pinakamadilim na bahagi ng puno ng santol, ang isang figura. Isang batang babae na nakasuot ng maputing damit na tila nabasa ng hamog at lupa. Nakayuko ng sobra na halos sumikit na ang kanyang noo sa tuhod at tila humahagulgol ng tahimik, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Akala ko si Micaela, ang aming kapitbahay na madalas magalaw sa amin. Nilapitan ko siya at tinanong ng mahinahon, "Oh, bakit ka nandito sa dilim? Bakit ka umiiyak?" Hindi siya sumagot. Dahan-dahan at napakabagal siyang tumingala. Tila bawat galaw niya ay may hangganan. At doon, nabingi ang aking puso sa matinding takot. Wala siyang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig, walang kilay. Makinis at patag na patag lamang ang balat mula noo hanggang baba, parang sariwang balat na walang anumang butas o marka. Nadigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi makagalaw kahit anong pilit ko. Tila may mabigat na puwersang dumadagan sa buong katawan ko na parang dinaganan ako ng libu-libong bato. Sa isang iglap, lumutang siya pa itaas nang hindi gumagalaw ang katawan. Dumaan sa aking harapan na halos dumikit sa aking muka at naramdaman kong lamig na tila yelo na dumaloy sa aking mga ugat. Lamig na hindi galing sa hangin, kundi galing sa kamatayan. Lamig na tumatagos hanggang sa iyong kaluluwa. Tumingala ako at nakita siya nagliliwanag ng bahagya na parang usok na unti-unting naglaho sa gitna ng kadiliman. Tumakbo ko pa uwi na parang walang nararamdaman ang aking mga kamay. Nanginginig ang aking buong katawan. At nang ikwento ko ito kay Nanay Marisa, sinabi lamang niya na magdasal ako at huwag matakot. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na alam niyang may malaking bagay na nagbago at hindi na kami muling magiging ligtas pa. Ang aming bahay nakatayo sa pinakamababang bahagi ng lupang may pagkiling. Kaya tila laging nakadagan ang dilim dito kahit tanghaling tapat niya. Ang mga dingding ay laging mamasa-masa at may mga bakas ng itim na amag na parang may mga muka na unti-unting nabubuo. Nung panahong iyon, walang maayos sa trabaho sila nanay at tatay. Kaya lumipat kami rito upang manirahan ng pansamantala. Kasama namin sa bakuran ang kapatid ni nanay na si Tita Jenny. Kaya't dalawa ang bahay sa loob ng bakuran. Abril noon ng taong 2004. Walang buwang buntis si nanay sa aming bunso at halatang hirap na siyang gumalaw. Ang kanyang tiyan ay napakalaki at madalas siyang nagsasabing nararamdaman niya na may ibang gumagalaw sa loob bukod sa sanggol. Alis noon si tatay patungong Bolinao, Pangasinan upang magmaneho ng inuupahang sasakyan. Kaya't pinagbili niya sa aming magkakapatid, ako, ang aking kuya na sila Jolot Kiel, na bantayan ng mabuti si nanay at huwag siyang iiwanan mag-isa kahit saglit. Dito nagsimula ang pinakanakakatakot na bahagi, ang pagpapakita ng aswang. Lagpas alas 11 na ng gabi at tahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin, tila pati ang kalikasan ay tumigil sa pagkilos. Na biglang may marinig kaming napakalakas na lagapak sa bubong na parang nahulog ang isang mabigat na katawan. Akala namin may nahulog na bunga ng santol. Ngunit sumunod nito sa kuliskos. Hindi mahinang kuliskos ng pusa, kundi tila may matalim na kuko na dahan-dahang gumuguhit at tumutungkod sa yero ng bubong. Gumagawa na nakakapangilabot na tunog na parang pumupunit sa bakal at gumuguhit sa iyong buto. At ang pinaka nakakatakot,
Kung saan eksaktong nakahiga at nagpapahinga si nanay, doon narinig ang tunog. Tila alam nilang mahina siya at walang kalaban-laban. Tila inalapusan nila ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi lamang iyon. Minsan, may narinig kami mga boses na tila sumisipol ng napakaganda pero nakakapangilabot pa rin. May mga sandaling parang may tumatawa na parang babaeng napapakili ngunit puno ng kasamaan. May mga gabi ring amoy na amoy ang amoy ng dugo at nabubulok na laman sa paligid ng aming bahay. Kinuha namin ang aming mga arnis at itak na nakatago sa sulok. Ang aming mga kamay ay nanginginig sa takot habang nakahanda kaming lumaban. Sa tuwing lalabas ang aking mga kapatid upang silipin ang paligid at itutok ang ilaw ng flashlight, biglang tumitigil ang ingay na parang wala lang. Parang nagtatago sila sa dilim. Pagpasok nila sa loob at pagsara ng pinto, muli itong maririnig. Mas malakas, mas marahas, tila galit na inis dahil hindi nito magawang makapasok agad. Nang sumunod na pagkakataon, may isang lalaking kapitbahay na nakatira sa itaas na bahagi ng lupain. Biglang sumigaw ng ubo ng lakas at itinuro ang aming bubong na nakaturo sa langit. Nang tanungin namin kung ano bang nakita niya, nanginginig ang kanyang buong katawan at namumutla siya ng husto habang sinasabi, "Isang dambuhalang itim na nilalang, may pakpak na kasing laki ng buong bahay. Ang katawan nito ay parang tao, may mahabang kuko at nakabukod ang ulo mula sa katawan. Ang mga mata nito ay nagliliyab na pula, nakatingin doon sa bintana ng buntis." Ngunit nang tumingin naman kami, wala namang kaming nakita. Ngunit ang pakaramdam na may nakatitig sa amin ay nanatili at lalong bumigat. Tila danda-daang matang nakapaligid sa amin sa dilim. Nang gabing iyon, narinig namin ang pinakamalupit na tunog. Isang tunog na hindi namin makakalimutan. Isang tunog na parang pinupulit na laman at buto. Kasabay ng mahina at masakit na pag-ungol na parang galing sa itaas ng aming bubong. Nanlaki ang mga mata ni nanay at nanginginig niyang sinabi, "Iyan ang tunog ng paghihiwalay ng ulo at katawan ng aswang. Gusto nilang kunin ang sanggol sa aking sinapupunan." Mula noon, hindi na tumigil ang mga pangyayari. Madalas kami may nakikita mga aninong mabilis na dumadaan sa gilid o likuran. Hindi maninag ng malinaw, ngunit tiyak na nararamdaman. Malamig, mabaho, at puno ng puot. Minsan, kapag nakatilikod ka, mararamdaman mong may humihinga sa iyong leeg. Mainit at mabaho ang hininga. Ngunit paglingon mo, wala namang tao. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Tila lagi may nakatitig sa iyo mula sa madidilim na sulok kahit nakabukas ang lahat ng ilaw. Minsan naman, may narinig kaming bumubulong sa aming mga tenga. Mga sandaling hindi namin maintindihan, ngunit puno ng galit at pananakot. Isang hapon, kasama kong aming bunsong kapatid na si Sia. 5 taong gulang pa lamang siya noon. Nanonood kami ng TV nang bigla siyang humagulgol ng napakalakas. Hindi iyak na parang nasasaktan, kundi iyak na punong-puno ng matinding takot na tila nakakita siya ng impyerno. "May nakatayo sa bintana!" Sigaw niya habang tinuturo ang salamin at nanginginig ang buong katawan. "Isang napakaitim na lalaki, walang mata, pero nakatingin siya sa akin. Sinisigawan niya ako ng malakas, pero wala siyang boses. At may mahabang kuko siya na kumakaskas dun sa salamin." Wala naman na akong nakita sa bintana, ngunit hindi tumigil sa pag-iyak si Sia hanggang sa yakapin ko siya ng mahigpit at magdasal kami ng sabay. Habang nararamdaman kong biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng kwarto at namutla ang mga bulaklak sa bintana. Isang hapon din, nakatulog ako sa aming kwarto. Nagising ako sa tunog ng kampana ng simbahan na dumadaan sa orasyon. May sinag ng araw ang bintana at akala ko
Gising na gising ako, ngunit sa paanan ng aking higaan, may nakatayong batang babae na hindi ko may paliwanag ang taas. Halos abot na nito ang kisame. Mahaba at magulo ang kanyang buhok na tumatakip sa kanyang buong mukha. Nakasuot ng kupas at maduming kulay rosas na damit na puno ng mga matsyang kulay kalawang na tila dugong na matagal nang natuyo. Ang kanyang mukha na nakikita ko sa ilalim ng buhok ay puno ng matinding galit. At may mahaba at malalim na hiwa na umahati sa kanyang buong mukha mula sa noo pababa sa kanyang baba. Tila hiniwa ng isang napakatalim na itak ng paulit-ulit. Hindi ako makagalaw, hindi makasigaw. Nakapako ang aking tingin sa kanya habang dahan-dahan siyang tumataas ng bahagya mula sa sahig. Lumulutang ng dahan-dahan papalapit sa akin. Bigla siyang lumipad palapit at dinaganan ng aking dibdib ng napakabigat na parang simento. Hindi ako makahinga habang nakikita ko nang napakalapit ang kanyang sugat na dumudugo ng maitim at malakit na likido na may masangsang na amoy na parang nabubulok na arni. Sa aking pagpupumiglas sa paghihirap na parang kinakain na ako ng buhay, nabigkas ko ng mariin at buong lakas. Sa pangalan ni Jesus! Nawala ang bigat at ang figura sa isang iglap na parang pinasabog at namakbo ko palabas ng kwarto na hingal at nanginginig ang aking buong katawan. Pinapawisan ako ng malagkit kahit na malamig naman ang panahon. Hindi lamang ako nakaranas nito. Isang gabi, nakita ng aming tita Jenny na nakatira lang sa kabilang bahay, isang babaeng nakaputi na dahan-dahang naglalakad mula sa kusina, nakatingin sa kawalan, at tumagos ng buo sa siksik na pader na parang usok, na parang walang harang sa kanya. Nagsisigaw siya sa takot at doon namin nalaman na hindi lamang sa aming bahay nagpaparamdam ang mga nilalang na ito. Madalas din kami makarinig ng mahinang paghuni at paggiyak sa likod ng bahay, malapit sa lumang kulungan ng baboy at sa ilalim ng malaking puno ng langka. Tila may babae nagdurusa at humihingi ng tulong sa kalaliman ng gabi, na parang may sinapit na maligim na kamatayan doon noon pa man. May kwento rin si nanay mula noong bata pa siya, noong taong 1969, sa kanilang bayan sa Rosales, Pangasinan. 10 taong gulang pa lamang siya noon nang makatulog siya sa ilalim ng mga puno habang siya'y naglalaro. Nang magising siya, takip silim na at wala ng kanyang mga kalaro. At ang paligid ay sobrang tahimik na nakakabingi. Parang nakakulong ka sa loob ng isang hukay. Mula noon, nagsimula ang kanyang bangungot. Gabi-gabi daw siyang binibisita ng 5 matatangkad na lalaki na nakasuot ng makintab na itim na Amerikana. Ngunit kasing payat naman sila ng kawayan. Tila walang laman ang kanilang balat. Nakikita mong pag-umbok ng kanilang mga buto. May dala-dala silang malalaking itim na maleta na puno ng matatamis na candy at tsokolate na sikat noong panahong iyon. Ngunit ang mga ito ay may kakaibang kulay na tila luma na at nabubulok at may apoy na parang lupa. Inilok nila ito kay mama nang nakangiti. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Walang buhay, walang ningning, para mga bintanang walang laman. Ang kapalit ay ang pagsama sa kanila sa kadiliman. Siya lamang ang nakakakita sa mga ito. Walang maniniwala sa kanya hanggat sa magwala siya sa takot at magkasakit ng malubha. Hanggang sa tumawag sila ng albularyo at sinabi mga tikbalang ang mga ito na nagbabalat kayo upang manlinlang at magdala ng kapahamakan. Pinausukan sila ng usok na mabahong halamang gamot. Habang si Lolo Fernando, ay naghahakot ng itak sa hangin at sumisigaw ng malakas upang paalisin ang mga nilalang. Sa wakas, napalaya sila. Ngunit hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ni nanay ang kanilang mga nakakatakot na ngiti at ang lamig na dala nila na parang nagiyelo ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga taon at noong Oktubre ng 1999,
May isa pang nakakatakot na pangyayari. Nanonood kami ng programa sa telebisyon na may bumagsak mula sa bubong na sinundan ng pagkakamot at pagkaluskos na parang maraming kuko na sabay-sabay na gumagalaw. Tila may buong pangkat ng mga nilalang na naglalaro sa itaas. Nang silipin ni nanay sa siwang ng yero gamit ang flashlight, napaatras siya at napasigaw siya sa takot. Mga kamay! Maliit na kamay na maputi! Parang sa bata! Pero may mahabang kuko na napakaitim at napakadumi. Siway namin kung sino man iyon at tumigil naman ang ingay. Ngunit narinig namin ang isang mahinang tawa na parang bata. Ngunit malalim at nakakapangilabot, parang galing sa ilalim ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, may malakas na katok na parang pilit na binubuksan at binabasag ang aming pinto. Parang galit na gustong pumasok. Pagbukas ko, dumating ang aming tita na si Rina na hingal, nanginginig, namumutla at parang nakakita ng multo. Sinabi niyang nakita niya sa daanan ang isang batang nakaputi na may suot na sombrerong may mga botones. Nakatayo sa gitna ng daan at tila malungkot na nakatingin sa kanya nang walang galaw-galaw sa bahagi ng katawan. Parang rebultong nabuhay. Naputla naman lalo si Mama sa kanyang narinig. Ang damit sa sombrerong iyon, yun daw yung suot ng aming sanggol na kapatid na si Lian, na namatay ilang araw lamang matapos isinilang. Kinabukasan, nalaman namin mula sa aming titong si Eric na nasira at natabunan ng puntod ni Lian sa sementeryo sa San Pablo City, Laguna, at nagkalat ang kanyang maliliit na buto sa lupa habang may mga bangkay na nakalibing sa kanyang pwesto. Walang naisagot ang pamunuan ng sementeryo kung saan dinala ang labi. Tila walang pakialam. Nakakolekta kami ng mga natitirang mga buto na bahagyang nadumihan at nabihiran ng putik at nilagay sa tabi ng puntod ng aming mga lolo at lola habang umiiyak. Posible kaya nagsusumbong siya sa amin dahil naguguluhan siya, walang matakbuhan at inalisan ng karapatan sa kanyang pahingahan? Posible kaya naghahanap siya ng katarungan? Lumipas ang mga panahon at ako'y nagkaroon na ng trabaho. Bihira na akong umuwi. Ngunit tuwing pumupunta ako sa bahay, nararamdaman kong mas bumibigat ang paligid. Tila may nakadagan sa iyong dibdib at nahihirapan kang huminga. May mga ninong itim na nakikita ko sa bawat sulok bago buksan ang ilaw. Mabilis na dumadaan o kaya ay nakatitig sa dilim na parang naghihintay lang ng pagkakataon. Sinabi ko ito kay nanay at sinabi niya magdasal kami lagi at humingi ng proteksyon dahil lumalakas na sila at hindi na sila nagtatago. Sunod-sunod ng problema sa aming pamilya. Walang pag-asenso, laging may nasisira sa bahay, nasusunog ang mga kagamitan ng walang dahilan at pakiramdam namin laging lukmok at walang pag-asa. Ang mga tanim namin ay namamatay. Ang mga hayop ay tumatakas o kaya nagkakasakit. Sabi ng aking kuya na si Jolo, mula pa noon, walang sino man nakatira sa bahay na iyon ang umaasenso. Lahat ay kailangan umalis o kaya masisira ang kanilang buhay, magkakasakit o mawawala ng pag-asa. Parang mga yugto ng pagpapahirap. Una, ang pagpapakita ng mga nilalang, kasunod na yung pagbagbasak ng buhay, at ang huli ay ang paghawak sa isip at damdamin hanggang sa mawalan ka ng pag-asa at sumuko sa kanila. Nag-apply ako ng sariling bahay, ngunit kulang ako ng pambayad. Laking gulat ko nang sabihin ni nanay na may pera siya. Ibinenta niyang lupang minana sa halagang napakamura sa kanyang kapatid dahil kailangan daw talaga nilang makalis kaagad bago pa mahuli ang lahat, bago may mangyaring hindi na natin may babalik. Nang malapit na kaming lumipat, ibinahagi ni nanay ang pinakamadilim at pinakanakakatakot na pangyayari na hindi niya talaga makakalimutan hanggang sa kanyang huling paghinga. Isang gabi, nagising siya ng bigla dahil sa kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. At nakita niya sa ulunan ni tatay ang dalawang dabuhalang itim na figura na halos sumasayad na sa kisame.
Napakaitim na tila hinigop nilang liwanag sa paligid. Ang isa ay nakadikit ang bibig sa tenga ni tatay at bumubulong ng walang tigil, habang ang isa naman ay akmang itataas ang mahabang kuko upang hiwain ang leeg nito. Paulit-ulit siya nagdasal sa pangalan ni Jesus ng buong lakas hanggang sa mawala sila ng dahan-dahan habang nagpapakita ng galit ang muka at nakakapangilabot na ungol. Mula noon, nagbago ng kilos ni tatay. Laging tulala, laging malungkot, hindi kumakausap at tila walang buhay ang mga mata. Parang may ibang nakatira sa loob ng kanyang katawan. Isang gabi, nawala si tatay sa tabi niya. Hinanap nila siya at natagpuan sa lumang kwarto sa likod ng puno ng mga kalat at delikabok. Nakabitin, may lubid sa leeg, at nakatitig sa kawalan na parang walang nakikita. Agad naman siyang niligtas ni Jolo bago mahuli ang lahat habang nanginginig sa takot. Na makita niya mga mata ni tatay, puro itim ang mga ito. Walang puti, walang kakurap-kurap, parang mga mata ng hayop na walang kaluluwa. Nang magising si tatay, wala siyang alam sa mga nangyari at sinabing na nanaginip lang siya nang may mga kaibigan nag-aanyaya sa kanya na sumama sa madilim at magandang lugar kung saan walang hirap. Mabilis kaming lumipat at hindi na kami nagpaalam ng maayos. Iniwan namin ang lahat ng luma at marumi. Ang mga kapatid ni nanay na bumilin sa lugar ay hindi naman naniwala sa aming mga kwento. Hanggang sa nangyaring isang nakakatakot na pangyayari na nakapagpabago ng kanilang isipan magpakilanman. Ilang taon nang nakalipas at ginamit ng aming pinsan na si Andy, isang OFW na bagong galing sa ibang bansa, ang lumang bahay para sa munting salo-salo at inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Masaya at maingay sila, nagtatawanan at kumakanta. Hanggang sa napansin ni Andy na may isang hindi niya kakilalang tao sa pinakamadilim na sulok. Nakaitim ang suot, nakatayo ng tuwid na tuwid, tahimik lang at nakatitig sa kanya na walang kurap sa loob ng mahabang oras. Akala niya bisita lang ng iba, kaya hindi niya ito pinansin. Na maglaon, nagpunta si Andy sa palikuran. Hindi na siya bumalik. Nang hanapin nila siya, nakita nilang nakaupo ito sa inidoro ng tuwid. Nakalawit ang dila na halos sumayad na sa sahig at puro itim ang kanyang mga mata na parang walang katapusan. Nagsimula siyang magwala, magsalita sa ibang malalim at paus na boses na parang hindi sa kanya. At tumawa na nakakapangilabot na tawa na parang maraming tao na sabay-sabay na tumatawa. Sinasabi niyang hindi na siya aalis at sasamahan niya ang lahat sa dilim. At sasabihin niya, Akin na kayo. tinawag nilang pastor at nagdasal ng matagal at marahas bago siya nawala ng malay at naging payapa. Habang ang amoy ng asupre kumalat sa buong bahay. Nang magising si Andy pagkaraan ng ilang oras, wala naman siyang natatandaan maliban sa isang malalaking nakaitim na nakatitig sa kanya sa isang sulok. Mula noon, wala nang sino man sa kanila ang gustong tumungtong pa sa lumang bahay. Kahit ang mga hindi naniniwala, takot na takot. Naniwala sila sa lahat ng aming pinagdaanan. Ang bahay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Nakatago sa ilalim ng mga puno. Tahimik, malungkot, at mabigat ang pakiramdam tuwing dadaang ka rito. Parang hinihintay pa nito ang mga bagong bisita na walang kamalay-malay sa mga nag-aabang sa dilim. Naghihintay ng susunod na mapapariwara.